Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online faith sharing at sa pagkakataon kong ito ay sasamahan tayo ng isa po nating kapatid na magpapahayag ng kanyang kwento ng pananampalataya sa Kamito. Siya po ay walang iba kundi si Sir Arman Galliardo. Siya po ang kasalukuyang principal at punong guro ng St. Mary Magdalene Parochial School. Tawagan po natin siya. Sir Arman, magandang gabi po sa inyo. Hello, Sir Arman. Hello, Sir Arman. Hello, Father Randy. Magandang gabi. Magandang gabi, Sir Arman. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aming invitation para sa online faith sharing ngayong gabi. Pwede po pakilala kayo sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating online faith sharing. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Sir Arman Galliardo, ang kasalukuyang punong guro ng St. Mary Magdalene School sa Kawi. Nagpapasalamat din ako kay Father Randy sa pagkakataon na maging kabahagi ng programa ng online faith sharing. Salamat, Sir Arman. Kamusta po kayo ngayon? Tayo po ay nakakaranas ng ganitong klaseng pandemya. Tiyak po na, syempre po bilang isang punong guro o principal ng isang school, marami kayong adjustments na ginagawa. Maganda po siguro na ma-share nyo sa mga nanonood sa atin kung paano nyo hinaharap ang ganitong klaseng pandemya. Sa kasalukuyan, Father, nandun pa rin ng kung kamusta ay nandun pa rin yung pangamba. Unang-una ay pangamba para sa kalusugan. Kasi nga ay hindi man kami frontliner, kami ay nasa skeletal workforce bilang kabahagi ng mga institusyon na naghahatid ng kaalaman sa ating mga estudyante. Gayunpaman ay patuloy kaming humihingi ng gabay sa Diyos upang ilamang yung programa isinusulong ng diocesan schools kasama ang lahat ng mga parochial schools sa buong Cavite para maibahagi pa rin ang pag-aaral, ang paglinang at ang mga kaalaman na ibibigay natin sa mga bata sa pamamagitan ng ating mga programa. At yun po ay hindi madali. Hindi po madali dahil abrid ng sinimulang pagplanuhin, pandayin ang lahat ng programa ito na kung hindi lalaki pa ng panalangin ay maaaring hindi nagkakaroon ng kapagpayan ng Papada. At sa lahat ng nanonood, kumbaga parang bigyan natin ng pagkakataon ng pagkilos ng Diyos upang ang ating pinapangarap. Kasi kung tutuusin, nakakatakot itong panahon na ito. Ang lahat ay suspect sa sakit, suspect para sa ating mga mahal sa buhay, suspect para sa ating mga nakakasalamuha, at nagsabi ay isipin natin yung kapakanan ng iba. Kaya kinakailangan pag-ingatan din ang sarili. Bagaman tayo ay humaharap sa mga tao, para na rin sa ikabubuti at para na rin sa pagbibigay natin ng sarili bilang administrator ng paaralan. Hindi man bilang administrator, kundi bilang mga guro at kabahagi ng pagpapadaloy pa rin ng kaalaman para sa mga bata. Bahagi, Sir Arman, ng pagiging isang principal or teacher sa isang Catholic school ay yung syempre yung Christian formation, yung bang o siguro sabihin na natin na siyempre di lamang tayo kumbaga sa ganitong klaseng larangan na pagtataguyod ng isang paaralan, hindi lamang tayo nakatingin sa kung paano yung technical process, kung ano yung requirement ng Department of Education, kung ano yung sinasabi ng IATF, kundi isa rin siguro na masasabi natin na binabantayan natin dito ay yung kung paano kumikilos ang Diyos sa mga nangyayaring ito, lalo na sa mga paaralan. Siyempre, bahagi ng pagbubog, lutigid ng mga Catholic schools ay yung maipamulat sa mga teachers, sa staff, and also siyempre sa students, sa mga mag-aaral, kung paano dapat ito harapin ng may malalim na pananampalataya. Sa dimong ito, Sir Arman, paano po ninyo nararanasan yung mga pagkilos ng Diyos sa ganitong klase mga preparations na inyo pong ginagawa? Malinaw na malinaw, Father,
na nadanas namin ang pagkilos, paggabay at pagpatubay ng Diyos sa bawat namin inaapang. Unang-una, ang talagang pangarap ng diocese ay makapagbigay ng isang katolikong paaralan sa bawat isa. Isang pangarap din ng diocese ng schools ay makapag-instill ng mga values, mga Christian formation, na kung saan nakapaloob ito sa bawat asignatura. Gayon pa man, mas masasalamin ito sa panahon ngayon, dahil ang lahat ng ating ikikilos ngayon ay dapat natin lakupan ng iba yung pananampalataya. Sabi ko nga kanina na nagpulot ko yung sinabi ko doon sa iyong pagbabahagi. Na kung mananalangin tayo, huwag natin ipanalangin ang ating sarili lamang. Ipanalangin natin ang ikabubuti at ikapapanatag ng pangkalahatan. Parang huwag tayong maging makasarili. At siguro yun lang yung isa sa pinakamas magandang maging pundasyon ng bilang naming administrador, ng mga guro, ng mga magulang, at ng mga mag-aaral, na kung saan yayakapin natin ng isang bagong sistema. Isang bagong sistema na kung saan hindi natin iyakap ito para sa ating sarili. Niyakap natin ito para sa mas nakarapan. At ang pagyakap natin yun ay aaklibatan natin o bibigyan natin ng dahilan at ang dahilan natin ay ang ating pagmamahal at pananalig sa ating Panginoon. Liban doon ay binibigyan din natin ng katarungan din, ang mga plano ng FF, sa kanilang mga curriculum, sinusunod pa rin natin yun. Kaya medyo nagkakaroon ng mas malalim na pagtingin sa kung ano ang dapat nating ibigay. Una sa mga bata, mga magulang, at sa community na ating paglilingkod, kung saan man tayo pinihilan ng Diyos para maglingkod, especially lalo sa kabataan, sa mga bata, sa mga magulang, na sa atin ay umaasa, nabibigyan natin ng liwanag ng mga bata sa kabila ng pandemya na ating nakaranas. Kakibat palagi ang pananalangin na harinawa, hindi lamang matapos ito, kundi mayakap natin yung tinatawag na new normal. Ang new normal na kung saan bibigyan tayo ng bagong buka, bibigyan tayo ng bagong pag-asa, at bibigyan tayo ng mas malalim na pananalig sa Diyos. Di lamang sa larangan ng pag-aaral, kundi pati sa lalim ng mga karanasan na naranasan natin sa buhay. At yung Sir Arman, yung bang isa sa minumulat sa atin, lalo sa ganitong klaseng paraan ng paglilingkod, ay yung lagi tayo doon sa konteksto na tinatawag na discernment process. Alam ko, Sir Arman, isa ang mga Catholic schools or mga private schools sa talagang naaapektuhan ng ganitong klaseng pandemya. Kasi syempre, dahil nga pribadong paaralan, ay talagang namumuhay ito sa kung ano yung naringan lamang, kumbaga kung ano yung resources na mayroon. Pero nakatutuwa ay, kagaya nga yung sinasabi mo sa amin ngayon, na napakahalaga ng pananampalataya sa ganitong klaseng larangan. Kung bakit? Kasi syempre, ang katumbas ng pananampalataya ay pagiging positibo. Na hindi tayo haharap sa ganitong klaseng pandemic na magiging napaka-reactive natin at puno lamang ng emosyon o bugso ng damdamin, kundi magiging proactive tayo. Kumbaga, kakapit tayo sa katotohanan na ito ay paaralan ng Diyos. At dahil sa ito ay paaralan na pinahahalagahan ng Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na sa matagal na panahon, mga kapatid, sa mga nakikinig po sa ating online page sharing, ay masasabi natin, di po ba Sir Arnold, patuloy na lumalago at marami pang paaralang Katoliko ang nabubusan sa ating diocese sa mga nakalipas na taon, na kung saan sinisikap ng mga namumuno, syempre ni Father Alain, at ng mga pari, sa inyo, mga principals, mga punong-guro sa iba't ibang Katolikong paaralan dito sa diocese na patuloy na kilatigsin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kasalukuyang panahon na higit na kailangan ng tinatawag na Christian formation o yung pagkakaroon ng paghuhubog, hindi lamang sa larangan ng kaisipan o ng kaalaman, bagkus lalagpit siyempre yung pagbabalik tanaw
sa mahalagang bahagi ng Diyos. Kaya sa ganitong diwa na tayo po ay humaharap sa ganitong klaseng sitwasyon, sabi nga po ninyo, Sir Arman, na siyempre naghahanda rin ng mga schools, tinatawag na new normal. Bagamat hindi pa nagbubukas ang panibagong school year, ay unti-unti magsisikap na maging positibo, punong-puno pa ng palataya na unti-unti ay magiging maayos din ang lahat. Lalo't may hangarin tayo na huwag maputol siyempre yung edukasyon ng mga kabataan. Sa pagkakataon pong ito, Sir Arman, ay bibigay ko po sa inyo ang pagkakataon para sa inyong mga pangwakas na pagbabahagi, mensahe at pananalita sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Marahil ay isa ang panawagan sa atin ng Panginoon. No? Ang pandemya ay hindi natin lahat inaasahan. Pero ang tanging aasahan natin ay ang pagpatnubay, paggabay, at pagyakap sa atin ng Diyos kung paano ito, ang lahat ng ito ay ating malalakas. Ang paanyaya po ng bawat Catholic school na laging itinuturo ang pananalig sa Diyos, ang pagkapit sa kanyang mga biyaya, ay hindi po nawawala. Na may pandemya man po tayo o wala, iisa po ang ating patungo. Iisa po ang ating dapat pinibigyan ng pansin. Ito po ang dapat namin tinatawag sa bawat araw. Ito po ay ang ating Panginoon. Sa ganitong pamamaraan po, nakikita namin bilang mga taga-pangasdiwa ng paaralan sa pamamatnubay pa rin po ng ating mga pari, ng mga direktor, ng ating superintendent, si Father Alain, ay hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Siyempre, lagi niyang sinasabi na ipagdasal ang bawat isa, na kung saan ay malaki ang tulong para sa amin, na huwag din mawalan ng pag-asa. Dahil kumbaga parang pagiging positibo ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang harapin ang lahat na ito, upang sa kabila ng mga nararanasang hirap, nariyan ang walang makain, nariyan ang hindi sumusweldo, nariyan ang napakaraming mga pagbabago na tila ang hirap yakapin. Pero kung ating pananaligan ng biyaya pa rin ng Diyos, hahatong at hahatong tayo sa Kanya, ipinangako sa atin. At ang pangako niya sa atin ay ang buhay na pagkakanggan. At makakamit lamang natin yun kung magkakaroon tayo ng sapat na pananalig bilang kaalaman, sapat na pananampalataya, at sundin natin kung ano yung isip na itinali sa atin ng Diyos para tayo ay ilahin, papalami sa Kanya. Hindi ko man po pinangarap na mapalipat agad-agad ng kwelahan sa oras ng pandemya. Ipinagdasal, ipinanalangin, at marahil sumunod ang Diyos. Diyan ka nararapat. Tulungan mo ang bayan kung saan ikaw ay aming bilang. Ngayon, patuloy po ang aking pagdadasal. Hindi po namin ito kakayanin, magpunta. Ang paanyaya ng Diyos, ipanalangin natin ang ating lahat ng ginagawa, hindi para sa atin, kundi para sa mga bata, lalo na po ang mga batang nag-aaral na po. Hindi lamang sa mga parochial schools, kundi sa lahat po ng eskwelahan na kung saan sana huwag magkaroon ng putol ang paghahatid ng kaalaman, ang paghahatid ng values, ang paghahatid ng mga formation na kung saan ang tanging ugat ay ang ating pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Salamat po. Salamat, Sir Arman. Siyempre, mag-iingat kayo palagi, lalo tigit sa ganitong mga pagkakataon ng unti ay nagkakaroon na rin ng mga paghahanda, ang mga paaralan. At kaisa ninyo kaming mga pari, at siyempre ang ating seminaryo sa pagdarasal para maging maayos na ang lahat ng ito. At kung tayo, kagaya po ng lagi ng pinapaalala sa inyong pagbabahagi, ay patuloy tayong kumapit ng
magkasama sa ating pananampalataya sapagkat ang Diyos na ay may kayang ganapin sa ating buhay at sa kasalukuyang nararanasan. Sa inyo pong lahat na nakikinig ngayon sa amin at nakikibahagi sa ating online faith sharing, lalo na sa mga estudyante, narinig ko ninyo yung pagbabahagi ni Sir Arman, nawa po ay patuloy tayo na magdasalan na sa mga estudyante. Alam natin hindi magiging napakadali ng mga susunod na araw, lalo na sa larangan ng pag-aaral, kasi syempre lahat tayo nag-a-adjust. Pero siguro kung sama-sama tayo magdarasal, na sana at makikipagtulungan para sa pagtatapos ng pandemya ito, lahat ng mga kabataan ay makababalik na sa mga paaralan. Siyempre, lalo tigit yung mga kapatid natin o mga mag-aaral na nasa karanasan ng kahirapan ay muling makakabalik din sa larangan ng pagbibigay ng sarili sa pag-aaral na ito. Yun ba, huwag natin isipin, kahit na naririnig natin palagi yung online classes, di ba Sir Arthur? Huwag natin isipin lahat makakasunod agad doon. Siyempre, may mga bagay din na may limitasyon, lalo na yung mga mag-aaral na wala namang kakayahang makaprovide ng sariling internet line, o kaya yung cellphone, o kaya yung laptop. So, huwag natin hangarin na may mga kapatid o may mga mag-aaral, kapwa mag-aaral kayo, pag-iiwanan sa mga susunod na pamamaraan ng pag-aaral na maaaring maging paraan din sa mga susunod na pagbubukas ng mga paaralan. Kaya sana sama-sama tayo magdasal. Habang kayo mga kabataan ay nasa inyong mga tahanan, huwag lang natin i-google ang ating oras at panahon sa paglalaro, ng kung ano sa computer, bagamat ito ay nagdudulot ng kalibangan, pero sana ay magkaroon tayo palagi ng oras para sama-sama magdasal at tumilig sa Panginoon para sa pagtatapos ng pandemya ito. Sir Arman, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Salamat din, Father. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Medical Center Imus o kilala sa tawag na MCI. At namahagi po muli tayo ng mga tinapay para sa ating mga medical frontliners bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo para sa ating mga kababayan na nagsasuffer sa COVID-19. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga donasyon na ngayon po ay nakakatulong po para sa kanila na iaabot ng Our Lady of the Pillar Seminary. Ito po ang mukha ng ating sama-samang pagtulong at pananampalataya. Muli, maraming salamat at maraming God bless po sa atin. Babalik po tayo sa ating online faith sharing at nasa ikatong bahagi na po tayo ng ating faith sharing. Ngayon, ikasama natin si Brother Christian Pernistat. Magandang gabi po. So, si Christian po ay minsan na nating napakinggan sa ating pagbabahagi. Sa totoo lang po siya ang kaunahang naging guest po natin dito sa online faith sharing. At alam ni Brother Christian kung paano unti-unti nag-improve, lumalago ang ating online faith sharing. Sa pagkakataon po ito, sasamahan niya tayo para po sa pagbabasa sa mga ibinahagi ng ating mga kapatid sa gabay bahagi na atin po ipinost kanina lamang. Ang tanong po na ating ipinost ay, sige, babahagi po sa atin ni Christian. Ang tanong po ay, sino-sino ang gumabay sa akin upang manatili ako sa pananampalataya sa Diyos? Ayun po yung ating gabay bahagi na pinost po kanina.
narito po ang ilan pong mga sagot mula po sa ating mga ka-journey. Ayan po. Mula po kay Ate Ellen Lipat, sa aking mga magulang, kung unang natutunan ang mga simpleng panalangin, ang unti-unti din ako nahubog sa values mula sa mga Catholic schools from elementary, high school at college, sa mga kasamahan sa choir, Legion of Mary, Youth Liturgical Committee, Children of Mary, si Sister Sol, isang madring naging very close sa akin at professor namin sa theology. Hanggang dito ngayon sa aming mga kapatid mula sa community ng Couples for Christ, lalo higit kay Ma'am Char at si Father Randy De Jesus. Wow, sad pala ako doon. Si Ate Ellen Lipat, no? Nakakatuwa Christian kasi, sa totoo lang, kung meron talagang una na nagdulot sa atin ng inspirasyon para palagi nating pag-alabi ng ating buhay, pananampalataya sa Diyos, siyempre pamilya natin, mga magulang natin. Ako, masasabi ko, una ko talagang nakita, nakilala, naunawaan ng Diyos, no? Yung pagkilala sa Kanya, bagamat very basic, masasabi ko isang karanasan na unti-unting pagpapamulat sa amin sa kahalagahan ng Diyos, siyempre sa mga magulang ko. Kaya napakahalaga po lalo ng mga kapatid sa sitwasyon na ito na tayo ay dumaranas ng ganitong klaseng crisis. Balikan natin yung level o antas ng ating pananampalataya. Kung pwede natin kamustahin o kaya ay umugnay tayo dun sa mga tao na alam natin na pwede tayong tulungan para kapag-alabin yung pananampalataya na mayroon tayo upang magdulot ng lakas, syempre katatagan at inspirasyon. Kung makabuo tayo ng support system, kagaya po nitong online page sharing kung saan, kung bakit po tayo nagpapatuloy sa ganitong klaseng online page sharing, isa siguro po napapaisip ko ba napakasipag naman at hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Kasi nakikita po namin, nagiging napaka-positibo ng inyong pong pagtanggap sa ganitong klaseng support system. Na sa pamamagitan po ng napakalimitado namin kakayahan, ako po, kasama mga seminarista, madre, mga contributors o collaborators ng Journey to Faith Community or Network, ay mapagsikapan po namin na makilakbay sa inyo. Minsan po syempre parang panghihinaan ng loob, pero pag nakikita po namin na nakakatulong at nakakalakbay kami sa inyo kahit sa napakasimple at napakalimitado namin kakayahan, yun po ay isang pagkakataon para mas lalo pa kami magbigay ng aming sarili at makilakbay sa inyo. Mula naman po kay Kuya Reginald Macaraeg, sabi niya po, ang mga kasamahan ko sa simbahan, mga LDs, sila ang naging daan ko upang maging matibay at lumakas ang aking pananampalataya. Kasunod din, sabi rin po ni Kuya, ang mga kabataan, sila ang naging tala sa kabila ng aking mga pagkukulang. Naalala ko yung Sister Bronch, no? Nakapag-guest din siya sa atin dito sa online page sharing. Sabi niya yung mga, yung mga lingkod simbahan, yung mga nakatatanda sa kanya doon sa simbahan, sa parokya. Siyempre, pag ikaw ay malapit sa mga sasabi natin, yung talagang malimit na sa parokya, wala nang ibang sasabihin sa atin itong mga ito, kundi magtiwala tayo sa Diyos, manalig tayo, hindi tayo pababayaan. At makikita mo talaga, Brother Christian, kasi halimbawa, di ba, yung mga nakasama natin sila Nanay Tudi, yung mga nag-lead ng prayer, ng rosary, bago mag-misa, talagang kitaan mo sila na wow, alam-alam ng kanilang pananampalataya. Lalo sa sitwasyon na ito, mga kapatid, kasi hindi sila masyado makapunta sa simbahan, pero sa tingin ko po, lalo higit, iba, may kakayahan na rin po kung gumamit ng Facebook, makikita ko po kung paano malimit sila mag-like kapag ang mga gawain ay patungkol sa simbahan. Manood na, sabi nga, meron akong kakilala, Brother Christian, na sabi niya, Father, alam mo, minsan 3 beses ako sumisimba sa isang araw, no? Oo. Bakit? Kasi syempre, siguro dahil sa nakasanayan nila yung ganitong klaseng buhay. Kapag may pagkakataon para sa nila, simba lang sila ng simba. Kahit na 3 beses na sila sisimba, pero 3 beses sila makikinig ng homily, walang-wala para sa kanila na hindi sila matamarin o mawala ng gana kasi alam nila ito na yung buhay nila. Sige po, Brother Christian. Wala naman po kay Maria Ligaya Tokahaya, para sa akin, ang bumabay sa akin upang manatili sa pananampalataya sa Diyos ay ang banal na Espiritu.
sa pamamagitan din po ng pakikinig sa banal na salita ng Diyos, sa banal na misa, lalo na po ang mga homilya ng mga pari na nagbibigay inspirasyon upang lalong maging matatag ang aking pananampalataya. Ganon din sa paggabay ng mahal na ina sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Ganon din mga kasamahan kong lingkod, kapatid na naglilingkod rin sa simbahan. Ayun po. Yung minsan may ipapaisip din, napapaisip ko, Brother Christian, yung kung paano din nag-adjust, lalo na yung napaka-active sa simbahan. Na talagang, syempre, kung doon maaari ay nandun sila sa lahat ng mga gawain, lalo na po pag-araw ng linggo, yung adjustment din ng kanilang ginawa o ginagawa at niyayakap sa kasalukuyan. Nabanggit mo kanina dun sa kanyang pagbabahagi, pakikinig sa mga humili ng mga pari. Sa totoo lang po, napaka-challenging na sitwasyon ngayon, syempre. Lalo na po kapag may mga problema minsan sa internet connection, kahit kung may mga live stream masses, ay minsan po nagkakaproblema. Pero napakahalaga po na sa ganitong klaseng sinasabi lalatigid sa ating pagtingin bilang mga mananampalataya, mas lalo pa tayo pumunta doon sa mga panoorin, mga mababasa natin sa Facebook na magdadala sa atin para sa positibong pagtingin sa mga nangyayari. Sabi na ni Father Coco, wala man ng negativity. Yung lagi tayong tumingin sa mga bagay na napaka-positive dapat. Yun ba? Siguro kung sa mga negative na nangyayari, parang ang dami na nangyayari. Pero siguro po sa pagkakataon ko, naman natin tatalikuran ng katotohanan na may mga positibo din na nangyayari. At yun po yung pinaka-pangunahing dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng community. Yun ba? Paramdam natin sa bawat isa na marami ang nagpapahayag ng pananampalataya sa kasalukuyan. Huwag tayong sumandal o umugnay sa mga sitwasyon at pagkakataon na maglalayo sa atin sa Diyos. Pagkusay magsikap tayo na bumuo ng mas malalim na ugnayan sa Diyos upang sa gayon maging matatag tayo sa kabila ng lahat. Salamat. Wala naman po kay Miss Marites Narciso, isang guro po sa OMPCS. Sabi niya po, hindi relihiyoso ang aking mga magulang, marahil dahil sa hirap at pagod upang maitaguyod kaming magkakapatid. Pero sila ay hindi nakakalimot magpasalamat tuwing Pasko kapag may kaarawan ng isa sa amin at higit sa lahat kapag gumaling kami kapag may sakit. Isa itong incentive namin para gumaling kami. Sasabihin ni tatay, papagagalingin tayo at magsisimba tayo. Nung pumasok ko sa OLPCS, mas lumalim ang aking pananampalataya sa tulong ni yumaong Father Reddy Corpus, kay Cardinal Chito Tagle at kay Father Alan Valero. Mas nakita niya daw po yung biyaya at gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ito. Si Ma'am Test Teacher sa OPCS. Kanina nag-share si Sir Arman, principal sa St. Mary Magdalene Catholic sa Parochial School. Igang bahagi ng pagbubugbog ng mga teachers ng ating Catholic school sa inyo. Siyempre, pagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Kasi siyempre sa panahon ito, napakahalaga na sa tulong ng mga teacher gaya ni Ma'am Tess ay maiparating at maituro sa mga estudyante ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. So, siyempre, gaya din sa kanyang sinasabi, natutunan niya ito una sa magulang niya. Yung laging iugnay sa Diyos ang mga bagay na hinahangad, lalo na kung ito ay mabuti. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kabutihan ng Diyos. At mas napalalim tayo, Brother Christian, nung may mga bagay na nakilakbay sa kanya. Yan na yung si Padre Reddy Corpus, ang presensya siyempre ng ating obispo, si Obispo Chito Tagle, na ngayon ay Cardinal Tagle, ay siyempre yung si Father Alan Valero, na naging school director ng OLPCS at ng maraming mga tao. Mga kapatid, napakahalaga po sa puntong ito na yung mga tao na ating lapitan ay yung mga tao na magpapaalam ng pananampalataya natin. Upang sa gayon, mapanatili yung ating magandang disposisyon sa kabila ng ganitong klaseng nararanasan natin. Yun ba, kapag bumabalik at umuugnay tayo sa Diyos, Brother Christian, nakikita natin, kaya natin
kaya natin naharapin ang mga hindi po para takasan, hindi po para takbuhan, hindi po para maging alipin ng takot at pangamba sa kasalukuyan. Pag-usarapin natin ito ng mayroong pananampalataya. Alam natin, sa sandali na tayo ay makaalis na dito sa ganitong sitwasyon, sa sandali na tayo wala na sa karanasan ng pandemya, meron tayong babaunin. Wala tayong ibang at ang babaunin natin, kundi ang Panginoon na tumulong, bumabay at umalalay sa atin. Sige ba, Christian? Mula naman po kay Miss Ate Erlinda Aquino, aking mga magulang at ang mga kaibigan ang bumabay sa akin upang magpatuloy sa pagunlad sa pananampalataya sa Diyos. Yung importance ng family at ng friends, siguro malaking bagay sa kanya. Alam niyo si T. Early, nakasama ko yan sa unang punta ko sa Modena. Galing siya sa US, umuwi siya ng Pilipinas, kasi nga para makasama siya sa grupo puntang Modena. Then, after ng Holy Land kami, bumalik siya sa US, then ngayon bumalik na siya sa Pilipinas. So nakita ko kung gaano siya kalalim sa pananampalataya. Pero siya ay miyembro ng Neo Catechumenal Group, isang community, charismatic community na kung saan ay nagkakaroon sila syempre ng mga support group, no? Yun bang nagkakaroon sila ng mga Bible teachings na nakakatulong sa kanya. Syempre, sa Neo, di ba, talagang buhay na buhay yung community. Kaya mahalagang bagay po yun. Sana mga kapatid sa panahon ito na tayo ay umaharap sa ganitong klaseng pandemya, bumuo tayo ng support community o ng faith community na magpapaalam ng ating pananampalataya. Sige? So, Brother Christian, bagamat hindi natin mabasa lahat ng mga nag-share sa atin ngayon, ay inaanyayahan ko kayo mga kapatid na basahin po natin ang mga pagbabahagi ng mga kapatid natin na nag-post sa ating gabay-bahagi. At syempre, Brother Christian, kinalanin natin yung mga kasama natin ngayon. Si Sir Ivan Padillas, yun na isa na nating seminarista. Nag-ahay siya kay Sir Arman Gallardo na nagbahagi sa atin. Si Ate Lorna Astilla, Ate Elizabeth Alfonso, Jessica Anit, Ann Villanueva, Jay Abutir, Grace Ilaya, Blasila Alihid, si Ate Ella yun, di ba? Oo. Danet Traso, Julie B. Casinto, Christian Sarinas, Father June Perez, ay nanonood din sa atin. Si Vince Caramillo, Danver Torres, Mary Ann Villar, Kenji Biado, Marinel Encarnacion, Marco Dalma, John Rica Alin, J.R. Bautista Alarcon, Sir Doms, Kadoy Malaluan, Carlo, Max San Miguel, si Ate Ellen Lipat, na kung saan binasa ni Brother Christian yung kanyang sharing, Christina Almodiel. So bumabati sila, itong mga sumusunod, bumabati ng good evening, Ate Mary Ann Villar, Ate Ami Canalizado, at syempre po si Ate Maridel Encarnacion, no? Bumabati din si Father Jerry Villar. Ano sabi ni Father Jerry? Sabi niya po, magandang gabi po, Father Randy. Pasensya na po, mahina po ang signal. Oo. Nanonood po si Father Jerry sa Magallanes. No? Father Jerry. Anniversary po ni Father June Perez ngayon. Happy anniversary, Father June Perez. Salamat po sa laging pakikilakbay, lalo na po sa ating seminaryo, sa Lilian Gabilar Seminary. Siyempre sa aming mga pari, kapwa pari, at siyempre sa mga seminarista. Kasama din natin si Ivan Joseph de Guzman. Nag-hi si Ate Maridel kay Empoy Lea, Empoy Lea, Empoy. Nag-hi ang iyong ate. Sabi ni Sir Ivan, nag-hello din. Ivan Joseph de Guzman, seminarista po natin. Ate Nanette Camus, Jessica Anit, good evening Father Randy and Brother Sir Arman. Si Ate Lids Paredes, sa likod si Pastor Ligid Fatima Parish. Good evening, Father Randy and Sir Arman. Gusto na po kayo. Sabi ni Ate Ella, no? Okay naman kami, Ate Ella. Ate Chantilly Aquino, Ate Debs Lasam, Ate Andy Gadin, nabati si Brother Vince Caramillo, isa pong seminarista. At then si Brother Empoy, o si Empoy Glean, isa pong kabataan na nakalakbay ko sa St. Joseph Parish sa Baylen. Ingat kayo palagi, Empoy. Ako nagkasal dito sa Baylen. Oo nga ako. Naaliyahan niya ako nung ikinasal siya. Pero rin silang baby. Si Ate LD Gadin, no? Ay nakikinig din sa atin. Nanonood. Si Ate Cristina Bilocura, Ate Baby, nung nasa Italy siya ngayon, nag-aaral. Ingat po
po kayo palagi dyan at kamusta po sa ating mga kakilalang pare, syempre po sa ating cardinal. Si Brother Emerson Maala ay nanonood din po sa atin. Maria Sarmiento, Maria Victoria Sarmiento, si Ate Ruby Ortiz, nakikinig din. Father Jerry nga po, nabanggit ni Brother Christian, si Justin Inocando, sa seminarista po natin, Emma Alboso. Sabi po ni Cristina Almogel, magandang mapagpalang gabi. Maganda na, mapagpala. Father Randy at sa lahat. Kamusta po, sir? No? Ingat po and stay everyone. Baka sabi niya, gusto niya stay safe. No? Si Ma'am Marites Narciso, Ma'am Tess, kamusta po kayo at sa mga teachers ng OLPCS? Bumabati na sa atin si Sir Arman. Maraming pong salamat. Pagpalain tayong lahat na. Salamat din Sir Arman sa iyong pagbabahagi. Nabati rin sa atin si Ate Ruby, Father Randy, and Brother Christian. Siyempre po si Ate Femia Regalo Anit ay bumabati din sa atin. Kikilalanin din natin, Brother Christian, yung mga nagbahagi sa atin. Siguro, Brother Christian, pwede mong banggitin yung mga namuna sa atin sa mga nagdaan. Para po sa mga post ang ibahagi natin, si Brother Ross Erwin Layuga. Opo. Sa God's Love naman po, si Jeric Ernie, si Mark Angelo C. Fonilla, isang youth leader po. Para naman po sa mga nag-lead ng ating night prayer tuwing 10 p.m. po, ay ako po na inyong lingkod, si Kuya Emerson at si Justin Inocando. Ayan po. Para naman po sa kwentong bukasyon, si Seminarian Mark Malihan. Opo. Mula sa online na sapang bukasyon, si Sister Katrina Gil. Sister Katrina Gil. Sa iginuhit na pananampalataya, si Brother Carlo Malaluan. Mga between sa Garapon, si Bia Heman. Sa Universe, si si Brother Danmer. Okay. Sa Lilies of Faith, si Kuya Johan, ang kanta na kanyang inano ay ang Somewhere Over the Rainbow. Brother Tsaka, John, Reflection. Reflection. Sa Banyuhay, ang pagbabahagi ni Sheng de la Peña, isang youth po. Ayan. Salamat, Brother Christian. Binasa po sa atin ni Brother Christian yung mga naging collaborators and contributors natin sa mga nagdaan. At sana po ay patuloy pa kayong mag-anyaya ng ating mga kapatid para maging bahagi nitong ating Journey to Faith community or network para po meron naman silang mabasa na pwedeng maging gabay nila sa kanilang pananampalataya. Pumahabol si Ate Baby Belocora. Thanks, Father Randy. Ayan po kayo din, Ate Baby, at namiss na po namin kayo dito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng sarili at pakikilakbay. So, Brother Christian, baka may huli kang salita o mga pagbabahagi na gustong pagbitin sa ating mga kapatid bago tayo magtapos. Talaga pong isa po talaga sa mga na-realize ko na sana po itong online faith sharing ay maging source po natin ng inspiration. Lalo na napakaganda po ng mga narinig kong sharing mula din dun sa gabay bahaginan. No? Isa po sa mga nakita ko matingkad yung family, yung role ng family, ng parents, ng mga tao na nagmamahal sa atin. Pakaingatan po natin ito. Yung mga taong ito ay ating source, then minsan ng ating lakas na tuwing tayo ay nakakaranas ng ganitong klaseng pandemic. Salamat, Brother Christian. At sa inyo pong lahat ay lagi po kayo mag-iingat at patuloy po tayong tumulong at magtiwala na may magagawa ang Diyos sa atin. At magtatapos din ang lahat ng ito at makakabangon tayo bilang mga pinagpanibago, mga tao na kumikilala sa mahalagang bahagi ng Diyos sa buhay natin. Tapusin po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papasalamat kami sa iyo, mapagmahal na Ama, sa biyaya ng gabi nito. Muli mo na naman kami binigyan ng pagkakataon para kilalanin ang iyong kamanghamang ng pagkilos mula sa mga taong nakilakbay sa amin at nagbahagi ng kwento ng kanilang pananampalataya sa iyo. Hihiling namin na basbasan at pagpalain mo ang lahat ng nakilakbay sa amin sa gabi nito. Sila ng mga nagbahagi din ng kanilang kwento at syempre sa mga kapatid namin lalo tigit na
higit na naaapektuhan ng ganitong klaseng pandemya sa mga kapatid na nahihirapan, walang makain, walang tira. At naway patuloy mo kami gamitin instrumento at daluyan ng iyong kabutihan sa bawat tao na aming nakakasalamuha lalo sa mga susunod pang araw. Ang lahat na ito hinihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at naway pagpalain po kayong lahat kayo din ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Randy De Jesus ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo po yung maharap sa isang pandemya. Ako po si Brother Christian, ang inyong kalakbay po sa ganitong klaseng programa. Maraming salamat po sa Good night po and God bless you. One, two, three, rolling. Gaano natin nagagawang iugnay ang ating mga sarili kay Jesus sa ganitong sitwasyon? Lagi po nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon.